Yo, good morning mga bossing. So, kamusta kayo? Panibagong araw, panibagong tutorial na naman ituturo ko sa inyo. Right now, bumubuo tayo ng gaming PC. Pero syempre, konting kaalaman, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng motherboard sa ating computer case. Alright, so first step, first of all, at una sa lahat, wag ninyong kakalimutan yung I/O shield natin. So, sa paglagay nito, check nyo lang yung position ng motherboard. So, kung ganito ang lagay niya, ganun nyo rin ilalagay yung I/O shield. Yan, para sakto siya dito. Okay, so insert nyo lang yan dito sa ilalim. Yan. So, after ninyo ma-align, lagyan nyo lang siya ng konting pressure, i-press ninyo siya konti. Yan. Konting pressure lang, maglalak yan in place. So, may maririnig naman kayong tunog. Kagaya niyan. Okay, so ngayon secured na yung I/O shield natin. Dito naman tayo sa motherboard. Bali yung computer case natin is meron ng built-in na mga tornilyo or something na pwedeng paglagyan ng mga tornilyo na naglalak sa motherboard at sa case. So, ganito ang itsura niya. Ayan. So, madali lang naman to ilagay. Sa case ko kasi nakalagay na agad pagbili ko. So, may makikita kayong mga butas dyan. So, ang paglagay nito is lalagay nyo lang siya doon sa bilog. Then, normal thread. Ayan. So, clockwise lang siya. Clockwise sa paghigpit. Kita nyo kung mabit na siya. Pero kailangan nyo pa siya higpitan using pliers, tweezers, or anything na kakagat or kaya maghigpit sa kanya. Ayan. So, in my case, hindi ko naman kailangan yan. So, tatanggalin na natin. And diretso na tayo dito sa motherboard and lagay na natin. Ayan. So, once na nailagay na ninyo yung motherboard, check nyo kung pumasok siya ng maayos dito sa I/O shield. So, ayan ang dapat nating unang tignan once na mailagay na natin in place yung motherboard, kung sumakto ba siya sa mga port holes. Ayan. So, sa akin, sakto naman. Pasok na pasok. Dito naman tayo ngayon sa mga screws. Okay, so ito, marami nagkakamali dito ay nagkukos ng pagkasira ng motherboard. So, sa motherboard natin, isang screw lang dapat na ginagamit yan. So, dito kasi sa mga case na binibili natin such as Inplay X220 Lite, yung malalaking glass case, or even cyber case, yan, may mga kasama na kasi yung mga tornilyo. So, sa mga tornilyuhan yan, may tatlong klase or minsan 4-5 na klase ng tornilyo. So, ang gagamitin natin for motherboard is itong isang to. Ayan. So, tandaan yung maigi itsura niyan. Kasi nag-iisa lang yan. Sana all. Hindi kayo pwedeng gumamit ng ganitong malaki. Ito is pang power supply and pang case lamang. So, pag ginamit nyo yan dito sa board, as you can see, pero meron siyang mga soldered part dyan sa mga tornilyuhan. And yung mga part na yan is ground. So, pag maling tornilyo ang ginamit nyo at nasira yung ground na yun, possible na mag-cause ng short circuit and hindi magbukas yung mga unit ninyo. Same dito sa isang tornilyo na to. So, para siyang smooth, rounded na tornilyo lang and wala siyang washer style. Unlike this one, na pang motherboard talaga. Yan. So, see the difference? And so, ito is ginagamit lang sa mga hard drive. HDD. Yan, sa experience ko sa HDD to ginagamit. Kasi sakong-sakto to dun sa mga port or sa mga holes ng HDD. So, in our case, ito ang gagamitin natin. So, locate nyo lang. I-fit nyo lang ng ayos yung motherboard kagaya nito. Ayan. So, nakikita naman natin yung butas. Okay. So, lagay nyo lang doon muna in place. Patong nyo lang. At sabay-sabay nating hihigpitan yan. So, wag nyo muna higpitan. Pagkalagay ninyo, wag nyo muna hihigpitan yung board, ha. Alright. So, nalagay na natin lahat ng tornilyo. Ayan. Okay. So, right now, kuha lang kayo ng screwdriver. Ayan. Or pwede rin yung electric, pero mas suggest ko yung ganitong manual para matansya natin yung torque na i-apply natin sa motherboard. So, ang paglagay nito is crosswise. So, nag-start ka dito kunyari. Next na nahigpit naman is dito sa kabila. Next here, then here. So, first here. Ayan. Second ay dito. Okay, so tamang higpit lang. Yan. Oh my god. Oh my god. So,
Ayan, iwasan yung mangyari yun kasi check pa natin later kung magkakasya ng sira. Pero iwasan yung mangyari yun kasi pag nadali yung mga capacitors, wala, sira. Palit ko ng motherboard. Bale, huli nating inihigpitan yung mga nasa gitnang tornilyo. Okay, so ganun lang kadali. Simpleng-simple, napakabilis. So, follow nyo lang na maayos yung mga instruction ko para hindi kayo magkamali. At iwasan ninyong mabasa, malaglagan, or kung ano man yung inyong motherboard. Ayan, so sa susunod nating tutorial, tuturo ko naman kung paano natin ilalagay yung power supply along with cable management para mas maayos tingnan yung ating unit. So yun lang, follow our page for more PC tips like this.